hilahin mo konti. Yan, no? Hindi masyadong papansin sa camera. Hilahin mo konti para ma-fold mo pag ganun. Pag hindi mo hinila yon, may chance na ma-break mo to. Details, maganda. Ayan, hindi nyo mapapansin tong extra part na to. Parang extension lang siya. Parang hinihila nitong main body ng bulldozer. Kung naligaw ka sa channel ko, malamang sa malamang ay legit kang 90s kid. So, let's go ahead and transform him. Ang main challenge ko nung tina-transform ko to is actually eto. Yung sa legs niya. Ang challenge ko kasi is hirap akong i-transfer. Ayan, no? Ito kasi na to, part na to, dapat maiangat mo doon para ma-flick mo to paa maging gulong nung bulldozer. Ginawa ko, kinaskas ko, inulit-ulit ko ng ganun para medyo lumuwang tong section na to. I'll start with the arm first. Ipe-prepare ko muna to. Meron siyang joints dito. Kumbaga, ipapalitin mo lang yan. Actually, ito medyo nakakalito to. But you could play around with it. Pero basically, dapat ito i-connect mo dun once na na-transform mo siya. By the way, ang isang feedback ko dito, nung na-receive ko to, yung painting niya sa face niya is medyo na-chip. Ayan. Chipped off. Which is just a minor thing, in my opinion. Siguro makita ko ng pang-paint nito, pwede kong i-override yung painting. Pero that's fine. That's a minor thing. Ang importante, yung parts niya is walang crack or sira or missing. Okay, so sa arm, simulan natin itago muna ang kanyang mga kamay. Ayan. Ito lang natin ganyan. Itago ang kamay niya para mag-give sa ilaw ng kanyang vehicle mode. So, mag-clip yan doon. Ayan, sakto. Same goes with the other side. Pantayin natin. Ayan, pantay. Para mag-clip ito, ay mag-lock ito into that place. There we go. Itong parang angle ng yan, side na yan, dapat magsakto dito sa angle na yan. O dito. Ayan. Dito pala. So, dapat sakto sila. Create ng angle. Same goes with the other side. Kailangan mag-create ng, ay magsakto itong angle nito. Dito. Ayan, nakita niyo yan? I-fold nyo lang ganyan. Ayan, lalak siyang ganun. So, yan, prepared na yung kamay niya. So, i-prepare na natin tong paa. I-move ko to papunta dito pataas. Ayan, you can see, move ko na. And ayan yung sinasabi ko, tingnan nyo sa loob, parang may magas ka sila. So, parang baga pinaluwang ko, minove ko silang several times para hindi masyado masikip yung each time ita-transform ko tong legs niya. Ano na natin to? I-align na natin legs and then i-close na natin yung mga dapat i-close, which is ito mga belt ng kanyang wheels. So, as align mo ganyan. Tapos yan. Ito yung magandang this is the great thing about these toys. Kapag nag-lock siya, hindi mo mahalata yung yung division ng paa niya. Ayan. Hindi mahalata. And then this one, i-align mo lang. Actually, move ko to depende sa sa angulo. Para, may times kasi dapat ito bandaron or ito bandaron. So, it depends sa inyo. Either kapag arm mode na siya or naka-vehicle mode. Ayan. So, ayan, tingnan nyo. Lock lang. By the way, sa pag-lock nito, merong parang slight na dito eh. Medyo hilahin mo konti. Ganyan. Para ma-lock mo dun. Kasi pagka ito, medyo naka-abante bandaron. Sobrang liit lang actually, di mo papansin. Huwag yung pupwersahin, masisira. So, hilahin mo konti. Yan, no? Hindi masyadong papansin sa camera. Hilahin mo konti para ma-fold mo pag ganun. Pag hindi mo hinila yon, may chance na ma-break mo to. Itong joint dito. Yon, tip lang. Kumbaga, huwag yung pwersahin. And then, mas na mahilahin mo dun, pabalik push mo ulit, pabalik ganun. Para mag-lock into place. Yan. So, ito, is actually dito. Ito yung kukonek dun mamaya. So, i-prepare lang natin. Para ma-prepare na. Hindi obvious na ito is ito. Kasi, once na ma-flip mo to, ang makikita ninyo na hindi siya continuous. Unlike yung G1 version, ito, continuous lang to. Ito sa version na to. Ayan, titingnan ninyo. Mag-ingat lang kayo pala ng konti dahil nga natatanggal yung ibang parts na to. Pwede yung lagyan ng joint reinforcement to, but I opted not to. Before, after. Diba? Hindi halatadong legs to. Let's do the same with the other one. Ayan, ikot. Lock into place. Align, then lock. Ayan, nakalock. Prepared. Ayan, nakaprepare na sila. Okay, ayan. Prepare. Lock. Okay. I-rotate pa lang po para mag-face na yung ayan, rotate natin dyan. Katakit. And then, yung paa at legs is detach natin. Detach. Ito dapat nasa harap. So, yan. Yan.
Yan, it's taking form na. And then itong paa is dapat nandun sa likod. Yan, may peg doon. So, peg natin. Ito yung sinasabi, pwede mo i-adjust yan dapat. I-adjust ng konti to give way with the other one. So, same goes with the other feet or leg. Para mo-move. So, yan. Ilock rin natin into place doon. Dito. Yan. Move natin ng konti para mag-align sila. Kailangan naka-align yan. So, ayan. In-align ko lang or in-adjust ko lang ito para mag-align tong dalawa. And then, i-peg yung dalawang feet na to together. Ayan o. May dalawa silang connection doon. I-join nyo lang sila together. And also, dito, yung nakita nyo na may peg doon. I-connect nyo lang dito. I-lock nyo lang to place there. And then, this one, yung kamay kanina, nakikita nyo yan. May lock rin doon. So, i-lock nyo lang rin. So, once that is locked into place, mas madali na nating i-adjust etong parang nakakalitong part niya sa harap kasi marami siyang joint. So, ang aim is i-connect ito dito. Itong violet na sweep or scoop ng construction debris. So, ayan, medyo nakakalito. Okay. Spread naman natin to. Ayan, nagko-connect siyang ganyan. Same goes with the other one. Kailangan connect. Ayan. Nag-connect na sila. So, try lang natin pagpantayin. Ayan. I-take mo siya into shape. Almost there. Ayan. Natin pwersahin. Ayan. Ingat-ingat lang. And then, ayan. Na-connect mo na siya. Parang puzzle. So, ayan. Once na na-connect mo na siyang ganyan, pwede mo nang i-adjust yung kanyang front section. Ayan. Ayan. Perfect. There we go. So, papasin nyo parang masyadong maliit. Actually, kulimpan natin na dito. Kulimpan natin dito. Ayan. Same goes with the other one. Ibaba lang natin yung design niya. Ano? There we go. Okay. Align lang natin ng maayos. So, ayan na siya sa bulldozer mode. And then, okay na. Simple lang. Again, the good thing with these units, weapons nila and extra accessories or parts ni Devastator, you could actually hide them either in truck mode or in vehicle mode or in robot mode. So, ito mini Devastator. Then, tapos sa so, it's mas mas okay siyang tingnan in my opinion kapag ka na-connect to, parang makinang extension nitong bulldozer mode niya. So guys, ayan siya. Titingnan ninyo, details, maganda. Ayan, hindi nyo mapapansin tong extra part na to. Parang extension lang siya, parang hinihila nitong main body ng bulldozer. Design, details, talagang maporma. Ito, mukhang makina. Ayan. May logo ng NBK dito. And hindi mo actually mahalata kung saan yung kamay, paa, or something. Kasi napaka-hidden niya. Ayan, no? Kita niyo? Hindi mo makikita yung katawan ng robot dito, eh. Kasi nakatago talaga siya. And you could move this. Ayan, no? Kasi eto, namumove mo yan. Actually, ito pala yung nawalan ko ng part. Ito, tikita nyo yan. Nawala yung part ko dyan. Ingat kayo kasi yung si scraper ko ay si scavenger, nawala yung part niya rito banda. So, nasa sa inyo, pwede yung lagyan ng extra dito, glue dito para hindi mawala. Scavenger.